maingay kasi natutulog pa yung mga bata. Today is the day. I stand corrected. Gising na palang ate. Zoe, say hi to my vlog. Zoe. Uy. Okay. Okay, sige po. Sige po. Gising na pala siya. Today is the day. Today na ang ating operasyon, guys. Sige po. Tanggalin muna daw niya ang ano niya. Diaper niya kasi kapag gabi nagda-diaper pa siya. Pero most of the time wala namang laman ng diaper niya. Sabi nga ni mama, anuhan daw namin yung gisingin daw namin pag madaling araw, mga alas 12, ganyan. Para daw umihi, para hindi na siya mag-diaper. Hintay ko lang ang daddy para gumura na kami kasi ang aking operation ay anong oras ba? Nandito si mama. Mama is in the house. Kasi maagang operasyon ko. 7 euro. 7:50 ng umaga. Kailangan alas 7 umaalis na kami kasi 30 minutes ang biyahe sa hospital. Kailangan nakapahinga na kami. Siguro doon na lang kami magkape ni daddy. Mahina ang boses natin, no? Kasi nahulog tong camera. Humina yung yung mic niya. Hindi ko alam mo nasira or what. Yan. Para hindi kalat-kalat ang hair ko. Pag-operahan tayo. Kinakabahan ako, guys. Sobrang kabado. Pero lang naman ito sa finger. Ay. Ayan. May dala akong kasing ko, if ever mahilo ako, or what. Oh, dito kay mami. Diyos mo. Puntahan ko nga ang ating dalaga. Na paano? The floor is cold. Ay, gawan kita ng sundin natin yung ating aquarium. Breakfast? Oy. Good morning, guys. Good morning, guys. Ay, show mo daw yung mo, pajama. Galing to kay Oma, kanyang pajama. My grandma loves me to the moon and back. Wow! So nice naman yung piyama. Did you say thank you to Oma na? Look, it's also pink. Wow, your favorite color. Nice, eh? And it's so soft. And it's so nice. Did you like it? Did you like your piyama? Oma? Yeah, wala pa siya sa guys. It is so cool. Oh, it is so warm. Wala pa siya sa kanyang element. Alis muna si mami, okay? Punta si mami sa hospital. Okay. Good morning! Nagising na rin ang ating Kenneth, guys. Hi, guys! Good morning! Breakfast na ikaw? Uy! Inuubo si ate. Uso talaga ang sakit dito kasi ulan, araw. Kala mo summer na, pero hindi naman. Hi! Okay po ang tulog ng bebem. Lako. Na yung ilong mo. Tanggalin ni mami ang muta. Na? Dudu, anong gusto? Milk? Gusto ng milk? Na? Uy, sino yun? Si Daddy. Dad. Hello, Dad. Hello, Dad. Ubo mo ng dalaga. Bigyan ko nga ng warm water. Kunin mo to saglit. Oh. Sa'yo? Oh, bakit? Tumawag ang school. Na paano ang Zoe? Appointment sa doktor pa ng school. Oh. Oh.
Kasi lagi nga may sakit dyan siya. Oo. Doktor sa school. Ayaw nila yung doktor natin. School doctor o yung doktor? Wala. Parang May appointment na. wala pa. Mag-ano pa. Say hi to my mom. Good morning. Sipon. Kuha ko ng ano. Sipon daw. Tanggalin ang sipon. Tingnan mo yung bibig niya. Ayaw niya talaga. Oh. Yung bibig na yan. Ito ka. Alis si mami ha. Bye-bye. Inamoy ba? Yan ang tatay. Amoyin lang ko. Ayaw niya nga. Nag-ano siya oh. Nagbeberat. Sige. Bigyan na natin kay mama. Go na kami guys. Punta na tayo ng hospital. Opo. Dito kay Oma ha? Ha? Stay kay Oma. Kasama ni Oma. Okay? Di ka nilalamig? Nandito na tayo sa hospital, guys. Dito tayo pa surgery. Grabe, ang tubig ka, green. Ito si Daddy, kinakabahan na. Pasok na tayo. Nakita ko to, piniprint namin to sa trabaho din. Yung mga ganyan, oh. Malinis pa ang hospital guys. Wala pa masyadong tao. Maaga pa kasi. Saan tayo? C. Doon tayo sa letter C. Kala ko first floor. Okay. First floor nga. Guys, tapos na ang operasyon. Para akong naputukan, oh. Si Daddy, wala, kain lang si Daddy. Nagtagal yung operasyon ng, sabihin mo ng mga 1 oras, no, Dad? May 1 oras. Ang 8 ako pumasok doon, tapos 9 natapos ang operasyon. Pinakamasakit na part ay yung anesthesia. Hindi pa tumalab masyado yung anesthesia sa akin kasi nga ang taas ng blood pressure ko kasi nga sobra akong kabado. Pero kahit na ganon, kahit na maliit lang, kahit pinky lang ang pina-opera ko doon, pasuyo naman. Sobrang sakit niya as in. Pero yung mismong operasyon, syempre, naka-anesthesia na ako, hindi ko na yun na-feel masyado. Pero marinig mo na nagdi-drill sila, tapos may hinihila, may kinakat. Sabi ko dun sa nurse, sabi ko dun sa isang babae doon, pwede ko bang tignan? Sabi niya hindi. Kasi nga daw, hindi pa nga nag-i-start ang operasyon. Pataas ng blood pressure ko. Baka daw tumaas lalo ang blood pressure ko kapag nakita ko. So, tsaka may tendency na baka maano yung hininga ko o yung laway ko, maano sa ginagawa nila. Ayun, so, successful naman ang operation, guys. Mag-i-stay daw ito ng 5 days. Bawal siyang basain, bawal gamitin, basta nakaganon ka lang lagi, mataas sa heart mo, hindi siya pwedeng ibaba, nakaganyan daw lagi. And then babalik ako doon after a week para tignan nila kung naghilom at saka yung stitches. Tapos ang ng doktor, advice niya, bawal magtrabaho ng 8 weeks. Bawal sila gamitin ng 8 weeks. Originally, akala ko yung 2 fingers ko ang operahan. Thank you, Dad. Kain muna tayo kasi dumiretso kami dito sa... okay. Dito sa kainan. Para makapag-breakfast kami. May tinapay tayo na may ham tsaka gulay. Nandiyan pa yung ko doon. Alisin ko na? Patanggal. Magsisilbihan daw ako ni Daddy ng 6 weeks na.
Medyo nawawala na yung anesthesia. Medyo nafe-feel ko na siya. Pero at least ngayon, naiyak ba ako dahil kasi yung yung pain, mawawala na. Tinitiis ko lang talaga ito everyday. Sobrang sakit talaga. Pero at least ngayon, yung isa lang. Ayun, balik tayo. Hindi nila pwedeng anuhan daw, operahan yung dalawa. Kasi hindi ako gawa ng everyday activities. May invalido ko, nakaganyan. Nakaganyan ako. Kasi dapat nakaganyan siya at hindi siya wala siya masyadong activities. So, maghintay na naman ako for the other one. Pinagawa ko muna yung right ko kasi mas masakit ang right. Subong mo muna po kinalulusa yung left. Ayun. Ayoko dad. Ayoko. Si daddy ng ma-sugar na Ito nagsabi yan. Kung may gusto niya. Sabi ko mukhang masarap. Hindi ko naman sinabing Sabi ko yun ako caramel. Latte macchiato. Maliwanag kami kasi may pailaw dito sa bandang taas namin. Doon kasi ako sa plastic surgery. Yun ang department kung saan ako pinaano. Kasi outpatient pa lang ako. Kaya after ng surgery, go na talaga ako, uwi na. Pero nagpa-appointment na ako doon ng aking susunod na susunod na bisita. Hindi ko talaga pwedeng mag-work. Kaya ito muna ang right. Ano yung mumuning yun? Bali ang anuhin. Tawagan mo yung trabaho. Tawagan ko rin yung sa work kasi sinabi ko lang hanggang Friday. Tatawag ako sa kanila para malaman nila na kailangan 6 weeks rested. Actually, 2 months. Wag dapat magwo-work. Kasi tinanong ako ng doktor, ano daw yung work ko. Sabi ko, nag-ooperate ako ng machine. Sakali ba? Pwede kayo sa opisina nila. Baka sa office pwede. Hindi ka pwede isang kami lang pwede gamitin ba? Bigyan ko muna ng alternative na trabaho ba? Sa bagay. Kaya maganda rin punta doon o makita ba? Sabi ko kay daddy, kagaling nito. Pagka-schedule ako agad nito para pahinga na naman. Bali, 4 months na pahinga. Puro pahinga. Ayun, so bawal siyang masain, ganyan lang. Kung maliliko daw, naglagay sila ng ang procedure, ganito siya. Kasi yung itong dito, lusaw na, wala ng cartilage. So, ang ginawa, tinanggal na yung buto doon, naglagay ng wire or metal sa loob para tumubo ulit yung bone. Tinanggal yung lusaw-lusaw na buto. So, ang objective ay para tumubo ulit ang buto at magalaw ko ng maayos at walang pain. Yun yung pinaka-the best. Walang pain na ako mararamdaman dito sa aking pinky finger. Nung una nila akong inanesthesia, kinukwento ko kay daddy kanina. Tawa naman ito. Kasi kabado talaga ako, guys. As in, sobrang kabado ko. Yung blood pressure tumaas masyado. Sabi nung doktor doon, kumalma ka lang kasi sabi ko, napifeel ko pa rin yung pag o-open na namin, ganun, sabi niya. Tapos sabi ko, napifeel ko pa rin. Dinagdagan nila yung anesthesia kasi sobrang kabado ko, tumaas na ang blood pressure. Nilaban yung antibiotic. Alam nyo guys, hindi ako pwedeng yung paggawa ng ilong, yung ganyan, or gusto ko kasing ipapantay ba yung mata ko, kasi yung isa kong mata maliit. Ito ba yung maliit, dad? Ito yung malaki? Hindi naman. Talata talaga. Basta, gusto ko yung ipapantay yung mata ko. Gusto ko pa, plastic surgery. So, yung kamay ko pang nagpanic na ako. Hindi ako pwedeng paggawa ng ilong or lips or what. Kasi sobrang kinakabahan ako. Pero yung panganganak, okay naman ako. Mas masakit pa nga yung yung mga naka. Pero hindi talaga ako pwedeng paggawa. Anything paggawa. Kung may nasira lang kagaya ng buto ko, opera pwede. Pero yung pa-enhance, paggawa ako ng angkod. Hindi ko natanong kung libre ba ito, dad. Kung kasama ba ito sa insurance.
Sa ano na lang next week pagbabalik ako, tatanong ko yan kung kasama siya sa ano, insurance. Kasi kung magbayad pa ako, medyo malaki din ito kung if ever dad. No? Wala ka. Hirap tayo guys. Makabalag ako. Iwan ko lang yung camera na ganito. Makabalag ako ng 2 weeks. Alam nyo, na-opera ako. Ano mo lalagay si Ken sa Ang kama? Yun nga lang, paano ko siya ilalagay doon sa kama? Medyo ano. Tuyo po muna lang siya naman. Oo. Nakatayo yung pag ganon. Kasi malalim yung kama ni Kenneth eh. Yung ano niya, yung crib, malalim. Kain tayo guys. Nalambot ako sa operasyon na ito. Wipes ka? Wala. Wala. Tapos na kaming kumain guys. Busog na ang lahat. Pero nanlalambot pa rin ako. Sobrang kabado ko talaga as in. Yun ang pinakakabado ko sa buong buhay ko. Nandito kami sa ano, dumiretso kami sa bahay ni Mama. Dito si Mama nasa bahay. May kukunin kami, may pinapakuha siya dito sa apartment niya. Sabi ko kay Daddy, oh, para mas natakot pa ako nung opera ko dito sa kamay kesa dun sa nanganak ko kay Kenneth. Ma-open natin itong pinto dito. Ha? Ma-open natin itong pinto ni Mama dito. Okay. May pinapakuha siya sa amin na mga in-order niya na mga damit para kay Zoe tsaka yung jacket niya. Na? Eh, no, sa harapan. Asan? Sa harapan. Ayan. Asan Christmas Sa tree? baba. Sa baba. Asaan? Ay, bito na eh. Christmas tree. Ah? Yung mga tabing bahay ni Mama. Kaya na siya para sa Pasko. Alo ka, dumilim tayo. Ay. Yung mga tabing bahay daw ni Mama. May Christmas tree na. Ay, siya na. Nandiyan ang mata. Paano? Mga damit ito. Hindi ko makuha. Kasi hindi ako makaano, kasi sabi ng doktor, nakaganyan lang daw. Dumaan nga din kami ng drugstore kanina, bumili kami ng yung para nakaganyan lang daliri ko. Para akong naputukan talaga, oh. Wow! May picture kami nakasabit dito sa apartment ni Mama, oh. Yung picture namin, kasama siya. Ito, yung ano ito, ang tawag dyan? Oma. Sorry, what do you da? Yung nung newborn photoshoot ni Kenneth. Tapos ito, ayan yung ate ni Daddy Teban, yung asawa niya si Kuya Billy. Tapos yung mga anak nila, yung 3 anak nila. Nasa bahay na tayo, guys. Ate. Hi! Hello, ate! Hi! Cake! Pasok na tayo. Tapos, dumaan kami ng ano ni Daddy. Sabi ni Daddy, sa lahat ng na-opera, ikaw yung gala, ah. Pumili kami ng mga prutas ng mga bata. Grabe talaga, kamahal na talaga ng bilihin ngayon, eh, no? Ang 60 euro ang nagastos. Puro ano man lang ito. Oh, prutas-prutas. Konting gulay. Ang mahal. Nakabili kami ng ano, fresh, cherries. Ayan. Nakaano sila, sale. Ayan, oh. Diba? Zoe, come here, look. I have cherries for you. Ako na naman lalagay ito. Kaya lang si Zoe kasi hindi kumakain ng cherry. Ako lang at saka si Kenneth. Okay. Tapos, ano lang ito? Mixed berries. Ayan, may blueberry, raspberry, blackberry. Tapos, ano pa ba? Saging, syempre. 2 laging batch ang binibili kong saging. Yung isang batch ay yung super green pa talaga. Ayan, super green. Tapos yung isa yung pwede nang makain. Saging kay Kenneth. Saging? Oh, dito. Sama. Kunin mo, try mo kunin. Kasi nandito si Mama, ayaw niyang pakuha kay Daddy niya. Oh, eto gagawin mo ng ano
ito oh, gawin mong, anong tawag doon? Bribe ba? Bribe. Yung bake. Oh. Kenneth! Tingnan natin. Kasi ayaw niya sumama sa daddy niya. Bumili din kami ng pear. Palakarin mo ba? Punta dito. Ayaw pa din. Tapos gagawa ko ng lumpia, kaya bumili ako ng gulay na nakaslice na. Dahil ganito ang aking kamay, hindi na ako makaslice-slice pa ng maraming gulay. For sure yan. Nakabili din ako ng mangga. Sana masarap itong mangga. Medyo matigas yung kinuha ko kasi gusto ko ng ano, medyo maasim. Damay-damay na tayo guys sa atiman. Tinapay ni Kenneth. Chicken. Hala yung ano, seiko. At ito yung ano, ground meat. Yun lang, 60 euro. Ay, di, may gulay pa pala. Broccoli, cauliflower. Tapos ano, talong. Tinapay pa ni daddy ito para sa hotdog niya. Ay, nakabili pala ako ng corned beef. Ayan o, pang almusal. Yun lang, 60 euros. Ang mahal, no? Mahal. Nakabili na ngayon. Ay, yung ano pala, sauce. Nakabili din ako ng sauce para sa chicken. Yun lang, guys. Si daddy bumili ng ganito kasi last time na nagdamo-damo siya sa harapan, nasugat siya. Kaya bumili na ng ganyan. Nakabili kami ng mga brush. Tapos, lalagyan ng ano sa taas, yung pang-drill. Ano yung dad? Barena? Naarala ko na naman yung tunog kanina nitong sa kamay ko kasi sabi ko dun sa doktor, pwede kong tignan. Tapos sabi niya, hindi daw. Kasi nga daw baka yung, ano ko nga, di ba, kineto ko kanina. Tapos na-remember ko na naman yung tunog. Kasi yung, hindi mo nga napifeel yung ginagawa nila. Pero marinig mo, tapos, hello? Marinig mo, tapos merong kakaibang movement dito sa kamay mo na nagbabarena, yung gano'n, kasi nagbarena sila. Kasi nga binutas nila yung buto siguro, tapos sinut yung wire kasi hindi ko talaga nakita totally. Nagtingin pa ako sa taas kasi merong ilaw sa taas. Akala ko yung magre-reflect yung ginagawa nila sa ano, sa ceiling, pero hindi naman nag-reflect, kaya hindi ko rin nakita. Anyway, ayan nga. Tapos, nakabili din ako ng panty ni Zoe. Kasi nga, ano, yung mga panty niya, maliliit na. Ganyan ang panty ni Zoe, mga boxers. Hindi siya nagpapanty na yung panty talaga na parang bikini ang ano. Kasi nga, ano, ayaw niya. Umaano sa may puwetan niya. Oh, tas si daddy bumili din ng ano, pagkain ng isda. Daddy, oh! Oo. Zoe, can you please give it to ano? Doon, kay daddy. Diken, nagising na Kenan kasi sabi ni mama nagnap daw kanina. Nagising na, kaya lang wala sa mood. Tapos, papakita ko to sa inyo, guys. Ang ganda nito talagang gamitin. Ang Scrub Mommy. Ayan. Usually, ano ito, color yellow. Pero itong nabili ko parang Christmas tree. Ang ganda talaga niyang gamitin, promise. Ayan, oh, Scrub Mommy. Dito yung pang-scrub niya, tapos dito yung ano niya, yung parang sponge niya. Pag wala siyang water, ano siya, sobrang tigas as in. Pero kapag nababad na siya sa water, easy na siya gamitin. It will last, ano, matagal. Matagal lang ano niya paggamit. And then, ay dad, ito pala, gawin mo to sa akin. And then, bumili ako ng ganito para yung kamay ko, kasi sabi ng doktor, dapat nakataas, yung mas mataas sa heart mo. Lagi ka dapat nakaganyan, hindi siya pwedeng ibaba. Pwede na lang pag matutulog ka.
bawal din siyang basain ng 5 days. Tapos after a week, babalik ako doon. Titingnan daw nila kung merong infection and stuff. Tapos after 6 weeks, balik ulit ako for x-ray and tatanggalin na nila yung bakal sa loob. Or pwede rin daw na kung hindi maganda ang paghilom, dun na lang muna yung bakal. Ganon. Tapos, ayan nga yung nabili ko. Sana mapwede siya yung maganon ko. Yes, ate. Ken! Ken! Tapos, bumili ako ng karakwak na paracetamol kasi nga, inom daw ako ng paracetamol. Kagaya ngayon, masakit na siya. Medyo kumikirot-kirot na siya. Sabi niya, mag-take daw ako ng paracetamol ng hanggang... sige po. Hanggang 8 tablets a day. So, ayan ang aking panlaban sa pain. Paracetamol. Ano tayo sa swimming pool, Dad? Hindi sumunod. Nakatatawag ulit. Email mo. Kasi yung sa swimming ni Zoe, nagpa-register na kami nung February ata or March. Hanggang ngayon wala pa rin siyang schedule. Kasi dapat nag-ano na siya, swimming lesson na siya. Kaya lang sabi nila may waiting list daw. Hindi naman kami in-email back kung kailan ang nila, kailan siya pwedeng pumasok. Hi Ken! Hindi niya kinain yung saging? Ayaw yung saging, anak? Oh, la. Hala, mahulog ka. Hala. Oy, daddy, mapilay. Mapilay ang Kenneth, uy. Hello, Ken. Ang pula naman ng pisngi, be. May lagnat ata, Dad. Dad, may lagnat? Wala. Wala mapula ang pisngi. Kulit ko pa rin. Ay, oo. Magfa-5. Wala na sa yan. Uy, 5. Hanggang 5 yun. Wala pang 5. 45 minutes na tawad siya. Nakita niya ang kanyang oma. Hoy! TV! Uy, Zoe! Uy, mahulog, anak. Huwag yung tummy. Sana po ay nagustuhan ninyo ang vlog namin for today. Zoe, say bye-bye na sa aking vlog. Shall we? Come? Bye, vlog. Busy. Bye. Bye! Okay, bye guys. See you next time. Bye. Thank you for watching.